Jotham, natatanaw mo ba? Hindi pa. Wala pa ako sa ibabaw. Bilisan mo, bago pa tayo makita ni Lolo Caleb. Mag-ingat ka. Hindi gaanong mataas itong puno. Ang natatanaw ko lang ay ang ilog ng Jordan, mga puno at bato. Baka sila'y nagtatago. Inaabangan tayo para sakmalin at kainin. Adina, Lolo, mabuti at nakita kita. Nasaan ang kapatid mo? Jotham? Sigurado ako na umaakyat sa kung saan, pero hindi sa punong ito. Ano kayang hitsura ng lupang pangako mula dyan sa itaas? Lolo, Jotham, ano ang ginagawa mo dyan sa itaas? wala po, Lolo. Naghahanap ka ng higante? Baka po sila nagtatago. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag katakutan ng mga nakatira sa lupang iyan? Pero Lolo, paano kung mahuli tayo? Sabi ni Jotham, ang mga higante ay... Adina, tila yata kayong magkapatid ay nakikinig sa mga kwento ng mga tao. Palagay ko, panahon na para ikwento ko sa inyo ang totoong kwento ng ating lahi. Jotham, bumaba ka na dyan. Mag-ingat ka, anak. Lolo, natatakot po ako sa kwento tungkol sa lugar na iyan. Alam ko, Adina, kaya sasabihin ko na ang buong kwento. Maraming taon ang nakalipas nang mangako ang Diyos sa ating ninunong si Abraham. Nangako siya na gagawin tayong kanyang lahi, magiging malaking bansa at ibibigay niya sa atin ang Kanaan. Lolo, palagay ko hindi malaking bansa. Wala tayong ginawa kundi maglibot sa disyerto. Tumahimik ka, Jotham. Gusto kong makinig sa kwento. Alam ninyo na si Abraham ay ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. At si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Isang araw, dumating ang tagutom sa buong daigdig. Ano pong tagutom? Tagutom, panahong walang pagkain. Tama yan. Ang tagutom ay umabot din sa Kanaan. Si Jacob at ang kanyang mga anak ay pumunta sa Ehipto dahil may pagkain doon. Bago sila umalis sa Kanaan, nangako ang Diyos kay Jacob na ibabalik niya muli ang kanyang lahi sa lupang pangako. Sa simula, lahat ay mabuti sa Ehipto. Lumaki ang pamilya ni Jacob at dumami ang mga tao. Pero hindi nagtagal, ginawa tayong mga alipin ng hari ng Ehipto. Mga alipin? Oo, Kaya pala wala tayong sariling lupain. hindi tayo kinalimutan ng Diyos at ang kanyang pangako. Nagpadala siya ng mamumuno para iligtas tayo. Si Moises? Tama ka, Adina. Sa pamamagitan ni Moises, gumawa ang Diyos ng mga himala para ipakita kay Faraon at ng buong Ehipto ang kanyang kapangyarihan. Anong uri ng himala, Lolo? Napakarami, Adina. Ikikwento ko sa iyo ang isa. Ilang araw pa lang kami nakaalis sa Ehipto. Nagbago ang isip ni Faraon tungkol sa pagpapaalis sa amin. Ginusto niya muli kaming gawing alipin. Naipit kami sa pagitan ng kanyang mga sundalo at ng dagat na pula. Nang sandaling iyon, sinabihan ng Diyos si Moises na itaas ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Mga bata, nasaksihan mismo ng aming mga mata na hati ang dagat. Nagbukas ang Diyos ng aming madadaanan para makatawid kami sa kabila. Lolo, naglakad po kayo sa gitna ng dagat? Oo, pero pagdating namin sa kabilang baybayin at lumingon, nakita namin si Faraon at ang kanyang mga sundalo nasa dagat at malapit na kaming abutan. Ano pong ginawa ninyo, Lolo? Sa sandaling iyon, inutusan ng Diyos si Moises na itaas ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Sinunod niya at ang malaking tubig na pader ay bumaksak sa mga sundalong Ehipsyo. Ibig niyo pong sabihin, nalunod lahat ng sundalo ng Ehipto? Oo, Jotham.
hindi kami makapaniwala. Sumayaw kami sa saya at pinuri ang Diyos sa kanyang dakilang kaligtasan. Kailanman hindi na tayo magiging alipin ng mga Ehipsyo. Gusto ko ang kwento. Oo, at simula pa lang yan. Magkikwento pa ako habang tayo naglalakad pabalik sa kampo. Mas mahirap pa pala ang buhay sa disyerto kaysa iniisip namin. Di nagtagal, naubusan kami ng pagkain at nawalan na rin ng tubig. Oh, mahirap po talaga iyon. Mahirap, pero humingi kami sa Diyos at siya ay tumugon. Iyon po ba ang pagbagsak ng mana? Oo, Adina. Pinahintulutan ng Diyos na mabalot ang buong kampo ng kakaibang pagkain tuwing umaga. Pinulot namin at kinain ang mana noong panahong iyon. Nakasawa naman, araw-araw laging mana. Jotam, ayaw kong marinig muli ang iyong reklamo kung paano tayo pinakain ng Diyos. Patawad po, Lolo. Pero, Lolo, ano pong ginawa ninyo nang wala na kayong tubig? Naalaala ko ang isang pagkakataon na pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa parang nakakamangha. Moises, bigyan mo kami ng tubig. Isang araw, tumigil kami sa isang lugar at walang katubig-tubig. Dinala mo lang kami dito sa disyerto para patayin sa uhaw. Mas mabuti pa sa Ehipto. Sinabi ng Diyos kay Moises na paluin ng kanyang tungkod ang bato. Bigyan mo kami ng tubig. Moises! Tingnan ninyo gaano kaganda ang tabernakulo sa kalagitnaan ng mga tao ng Diyos. Lolo, bakit po palaging may ulap sa ibabaw ng tabernakulo? Palatandaan ito na ang Diyos ay nasa pinakabanal na lugar. Hanggat hindi umaangat ang ulap, mananatili kami sa lugar. Pero, pag umangat ang ulap, magliligpit kami at susundan ito. Natutuwa po ako na may ulap tayong sinusundan, Lolo. Oo, Adina, napakabuti ng Diyos at lagi nating siyang kasama. Pero sabihin ko rin sa iyo, minsan, ang kanyang presensya ay nakakatakot. Katulad ng siya ay magpakita sa bundok ng Sinai. Naalaala ko na parang kahapon lang. Nakatigil kami at bumaba ang Diyos sa bundok at nanginig ang lupa sa kanyang presensya. Inutusan ng Diyos si Moises na tipunin ang lahat at nagsalita ang Diyos sa amin. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, ang nagligtas sa inyo mula sa pagkalipin sa Ehipto. Ako lang ang sasambahin ninyo. Huwag kayong gagawa ng mga ribulto o larawan. At huwag ninyong sasambahin sapagkat ako ang Diyos na seloso. Hindi ko ibibigay sa mga Diyos-Diyosan ang pangalang tanging akin lamang. Huwag ninyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan at ibigay ninyo sa akin ang nararapat na paggalang. Alalahanin ninyo ang araw ng pagpapahinga at ilaan ito para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para humaba ang inyong buhay. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi na walang katotohanan labang sa iyong kapwa. Huwag mong hangarin ang pag-aari ng iba. Kayo ang bayang pinili ko, kaya mamuhay kayo ayon sa mga sinabi ko.
Lolo, hindi po kayo natakot? Natakot, Adina. Lahat kami ay nanginig sa takot. At ang iba gustong magtago mula sa Diyos. Pero ang kanyang kaluwalhatian ay nakakamangha. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Palagay ko, lahat ng tao ay sumunod sa Diyos pagkatapos. Iyon dapat ang mangyari. Pero sasabihin ko sa iyo anong nangyari. Tinawag ng Diyos si Moises at umakyat sa bundok ng Sinai kasama si Josue na naglilingkod sa kanya. Isinulot ng Diyos ang kanyang mga utos sa 2 tapyas na bato. Ang mga utos ay palatandaan ng tipan ng Diyos sa atin para malaman natin paano mamuhay ayon sa nais ng Diyos. Pero nainip ang mga tao nang hindi nila makitang bumaba si Moises. Kaya't kinausap nila si Aaron, ang kapatid ni Moises. Aaron, nasaan na ang iyong kapatid? Inalis kami ni Moises sa Ehipto, pero ngayon, inuwanan niya tayo. Babalik agad si Moises. 40 araw na nang huli natin siyang nakita o ang kanyang Diyos. Huminahon kayo. Hindi, maaaring patay na siya. Tama. Sino na ang mangunguna sa atin? At anong Diyos ang mag-iingat sa atin dito sa disyerto? Alam ko na, gumawa tayo ng Diyos. Gusto namin ng Diyos. Kung gusto talaga ninyo ng Diyos, kailangan ng maraming ginto. Magagamit natin ang mga alahas na binigay ng mga Ehipto. Ibibigay ko lahat itong sa akin. Maraming tao ang nagdala ng mga alahas hanggang sila'y makaipon ng maraming ginto. Inipon ni Aaron ng mga ginto. Ito'y kanyang tinunaw at hinugis na baka. At sinamba ng mga tao ang gintong baka at kinalimutan nila ang Diyos. At nakita ng Diyos ang lahat nilang ginagawa. Nang bumalik si Moises, galit na galit siya sa kanila. Paano ninyo nagawa ito? Sinabi ng Diyos na huwag gumawa ng Diyos-Diyosan. Akala nila na hindi makikita ng Diyos? Oo, nagkasala kami sa Diyos sa araw na iyon. Tinakwil namin ang buhay na Diyos kapalit ng ribulto, dahilan ng matinding galit ng Diyos. Kaya't nagpadala ng salot ang Diyos at maraming namatay. Ang pinakamalungkot, sinabi ng Diyos kay Moises na hindi na kami sasamahan sa lupang pangako. Nakakalungkot. Matapos ginawa ng Diyos ang lahat? Oo, Adina. Nang marinig namin iyon, umiyak kami at labis na nalungkot. Nagmakaawa si Moises sa Diyos para kami patawarin. Lolo, ano pong ginawa ng Diyos? Sa kanyang malaking habag, pinatawad kami. At sinulat niya muli ang mga utos sa bagong tapyas na bato. Hay! Natutuwa ako. Natutuwa po ako na pinatawad tayo ng Diyos. Kahit lagi tayong nagkakasala, siya ay mahabagin. Naalala ba ninyo ang awit kong sa Diyos? Opo! Gusto ko po ang kanta. Ang Diyos ay walang hanggan, ang Diyos pag-ibig. Lolo, si Josue na ating pinuno ay may sinasabi. Mga Israelita, si Yahweh na ating Diyos ang nanguna sa atin sa disyerto. Siya ang nag-ingat sa atin, at ngayon, ibibigay na niya ang lupang ipinangako sa ating ninuno na si Abraham. Sinabi ng Diyos sa akin na sa 3 araw, tatawirin natin ang ilog Jordan. Kaya't maghanda ang bawat isa para sa ating paglalakbay. Lolo, narinig po ba ninyo ang sinasabi ni Josue? Oo, Jotam. Tatawid tayo sa ilog sa 3 araw. Ang bilis naman. Natatakot po ako. Kailangang mapag-usapan pa natin ito. Kailangan ko munang makausap si Josue. Josue, kamusta ka?
Caleb, natutuwa ako at nandito ka. Sinabihan ako na may ilan Israelitang natatakot at nag-aalala sa anong mangyayari. Natatakot pa rin sila sa mga higante. Kailan mawawala ang kanilang pag-aalinlangan sa Diyos? Sa kabilang dako, naiintindihan ko sila dahil hindi ako si Moises. Hindi ka si Moises, pero ikaw ang pinili ng Diyos na mamuno ng kanyang mga tao. Huwag kang matakot, Josue. Kasama mo ang Diyos. Salamat, kaibigan. Jotam, Adina, anong inyong ginagawa dyan? Gabi na. Lolo? Hindi lang po kami makatulog. Bakit? May nangyari ba? Lahat po ay nag-uusap tungkol sa lupang pangako. Paano po kung ayaw po namin pumunta doon? Ayaw niyong pumunta? Pero bakit? Kasi po nasanay na tayong manirahan sa disyerto. Hindi ko po lubos na maisip kung paano mabuhay sa ibang lugar. Alam mo, noong sabihin ng Diyos na tayo papasok sa lupang pangako, lahat ay nagsaya, pero nagtapos itong malungkot. 40 taon ang nakalipas nang kami malapit na sa lupang pangako. Pinili ni Moises ako, si Josue, at 10 pang mga lalaki para saliksikin ang lupain. Natutuwa ako at nakabalik kayo ng ligtas. Caleb, anong masasabi mo patungkol sa lupain ng Kanaan? Napakataba at masagana ang lupain. Ito po, nagdala kami ng mga bunga para matikman ninyo. Mga ubas, ang lalaki. Josue, anong masasabi mo? Maraming matibay na syudad sa buong lupain. Tutulungan tayo ng Diyos at lilipunin natin sila. Josue, nababaliw ka ba? Higante ang mga lalaki doon. Higante? Oo, sila'y malalaki at mas malalakas pa kaysa sa atin. Imposibleng talunin sila. Kung ihahambing tayo sa kanila, parang mga tipaklong lamang tayo. Hindi ako makikipaglaban sa mga higante. Makinig kayo, Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Ayokong patayin nila ang mga anak ko. Mas mabuti pa doon sa Ehipto. Tama, bumalik na lang tayo sa Ehipto bago tayo patayin ng mga higante. Huwag ninyong talikuran ng plano ng Diyos. Pakinggan natin si Moises na ating pinuno. Hindi. Sawa na kami kay Moises. Kailangan pumili ng bagong pinuno na magbabalik sa atin sa Ehipto. Tama, bagong pinuno. O Panginoon, bakit nila ito ginagawa? Hanggang kailan ako susuwayin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin, samantalang nakita nila ang lahat na himalang ginawa ko? Moises, sisirain ko silang lahat, tapos ikaw ay gagawin kong isang malaking bansa. Papatayin sila? Pero Panginoon, sila po ang mga taong pinili mo at pinalaya ng inyong kapangyarihan. Kayo din po ang nagsabi na ikaw ay mahabagin na Diyos. Maawain, pinakitang iyong pagmamahal at kapatawaran ng aming pagsuway at kasalanan. Nagsusumamo po ako, Panginoon. Ipakita po niyong muli ang iyong habag at patawarin ang inyong mga tao. Sige, Moises. Patatawarin ko sila dahil sa iyong kahilingan. Salamat po, Panginoon. Salamat. Dahil ako ang Diyos, tanging mga anak lamang ng henerasyon na ito ang makapapasok sa lupang pangako, kasama sila Josue at Caleb, sapagkat sila'y naniwala sa aking mga salita. Lolo, bakit hindi sila naniniwala sa Diyos na ibibigay ang lupain sa kanila? Oo, at tutulungan sila ng Diyos na magtagumpay. Dahil sa takot at walang tiwala, kaya kami nagpaikot-ikot sa disyerto ng maraming taon. Unti-unti namatay lahat ng unang henerasyon, maging si Moises na pinuno namin. Nakakalungkot naman po, Lolo. Oo, pero hindi diyan nagtatapos ang istorya. Nagbuo ang Diyos ng bagong henerasyon at bagong pinuno para sakupin ang lupang pangako. At tayo yun, Lolo. Tama po? Oo, Jotam. Kayo na henerasyon.
Lolo, tingnan po ninyo. Ang presensya ng Diyos ay tumataas mula sa tabernakulo. Oo, Adina. Tatawid tayo ngayon sa ilog at papasok sa lupang pangako. Kinig kayo! Sinabi ng Diyos sa akin na ngayon, ipapakita niya sa henerasyong ito ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, malalaman ninyo na ibibigay niya ang lupang ipinangako. At ang buhay na Diyos ay kasama pa rin natin. Ang arko ng tipan ang mangunguna sa atin, katulad ng nakaugalian. At muli ang Diyos, ang Panginoon ng buong mundo, ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Lolo, tingnan mo ang mga lalaking may dala ng arko ng tipan. Huminto sa gilid ng ilog. Ano na po ang mangyayari? Manood ka lang, Adina. Tingnan mo, Jotham, ang pag-agos ng tubig. Huminto! Gumawa ang Diyos ng ating madadaanan. Mga Israelita, pumasok tayo sa lupain pinangako ng Diyos. Ang Diyos na nanguna kay Moses at Josue, siyang Diyos na ating kasama. Ang kanyang pangako tayo'y gagabayan, siyang Diyos na ating kasama. Kayong mga lalaki, mamili kayo ng 12 malalaking bato at dalhin sa kabila ng ilog. Sa darating na panahon, kung magtanong ang inyong mga anak kung ano ibig sabihin ng 12 bato, sabihin ninyo na si Yahweh, ang ating Diyos, pinatuyo ang ilog kagaya ng ginawa niya sa dagat na pula, para tayo magtiwala sa Kanya magpakailanman. Jotham, hindi halos ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Alam ko, Adina. Pero, nangyari lahat ito. Nakita natin kung ano ang ginawa ng Diyos at ito ay hindi dapat kalimutan. Ang Diyos ay walang hanggan, ang Diyos pag-ibig, ang Diyos ang ating kasama. Naglakad sa